umalingaw ang busina ng isang jeepney, kasabay ng isang mahinang tili na halos hindi marinig sa lakas ng buhos ng ulan. Para kay Marites de la Cruz, ang tunog na yon ang naging hudyat ng pagtigil ng kanyang mundo. Sa isang iglap, isang matandang babae ang bumagsak sa basang semento, ilang hakbang lang mula sa kanyang kinatatayuan. Sandaling natigilan si Marites. Ang puso niya ay sumabog ng napakabilis, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa takot. Napatingin siya sa kanyang mumurahing relos. 8:45 a.m. 15 minuto na lang at magsisimula na ang pinakamahalagang job interview ng buhay niya. Hawak niya sa isang kamay ang payong na nag-iingat sa kanyang bestida na halatang ilang beses nang isinuot, pero pinilit pa ring plansahin. At sa kabila naman ay ang folder na naglalaman ng kanyang resume at ng lahat ng pangarap ng kanyang pamilya sa Cavite. Ito na yon, Marites. Huwag kang papalpak, sabi niya sa sarili. Ngunit ang babaeng nakahandusay sa kalsada ay hindi gumagalaw. Isang lalaki ang mabilis na lumapit dito. Nakita ni Marites kung paano nito inilagay ang dala nitong briefcase sa sahig para lamang mayakap at alalayan ang matanda. Walang pag-aalinlangan sa mga mata nito, tanging purong pag-aalala. "Tulungan niyo kami!" Sigaw ng lalaki sa mga taong napapatingin lang. Naramdaman ni Marites ang paghihigpit ng hawak niya sa kanyang folder. Ang gusali kung saan gaganapin ang interview ay tanaw na niya. Isang kanta na lang. 10 minuto kayang lakarin. Kung tatakbuhin niya, baka wala pang 5. Ngunit ang imahe ng kanyang ina ay pumasok sa kanyang isipan. Anak, ang pagtulong sa kapwa ay hindi isang pagpipilian. Ito ay isang responsibilidad. Napapikit siya ng mariin. Patawarin niyo po ako, inay, pero kailangan ko po ito. Subalit ang sinulat niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang mukha ng lalaki na puno ng pagkabahala habang sinisikap na iangat ang matanda mula sa pagkalugmok sa gitna ng daan, habang ang mga sasakyan ay patuloy sa pagbusina. At doon, nagbago ang lahat. Buntong hininga si Marites, isang malalim na hininga na tula na naglalaman ng lahat ng kanyang pag-asa at pagsuko. Mabilis niyang isinulat ang folder sa kanyang balikat, ibinaba ang payong, at tumakbo papalapit sa kanila. "Miss, tulungan mo ako rito," sabi ng lalaki. Bakas ang pasasalamat sa kanyang boses. "Okay ka lang po, nanay?" Mahinang tanong ni Marites sa matanda. Habang pinapayungan niya ito, kahit pa nababasa na ang kanyang sariling likod. Magkasama nilang inaalalayan ang matanda patungo sa isang waiting shed. Basang-basa ang kanilang mga damit. Ang buhok ni Marites ay laglag na sa pagkakatali. Ang sapatos ng lalaki ay puno na ng putik. Nang sa wakas, ay maiupo nila ang matanda na medyo nahimasmasan na, saka lang nila napansin ang isa't isa. Sa gitna ng buhos ng ulan at kalituhan, may isang segundo ng pagtatagpo ng kanyang mga mata. Nakita ni Marites ang pagod, ngunit sinserong mga mata ng lalaki. Nakita niya ang isang kabutihang loob na bihira na niyang makita sa Maynila. Ngumiti ang lalaki. "Salamat sa tulong mo, miss." "Walang anuman," sagot ni Marites. Napatingin sila pareho sa kani-kanilang relos. Halos sabay silang napabuntong hininga. 9:10 a.m. "Huli na rin yata ako," sabi ng lalaki. May bahid ng panghihinayang sa boses habang tinitingnan ng kanyang basang-basang business suit. "Ako rin," mahinang sagot ni Marites habang tinitingnan ang gusali sa di kalayuan. "Pero tama naman ang ginawa natin." Ngumiti lang ang lalaki bilang tugon. Nang dumating ang isang security guard para tulungan ang matanda, nagpaalam na sila sa isa't isa at nagmamadaling tinahak ang magkaibang direksyon. Tumakbo si Marites. Tumakbo siya na parang hinahabol ang huling patak ng pag-asa. Hindi na niya ininda ang panlalait ng kanyang mga paa sa suot na sapatos o ang lamig na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Pagdating niya sa lobby ng Vergara Tower, basang-basa, humihingal, at mukhang naligaw. Lahat ng mata ay napunta sa kanya.
Naramdaman niya ang tingin ng mga empleyadong nakasuot ng magagarang damit, ang tingin ng receptionist na tila nandidiri. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang lumalapit sa front desk. "Good morning, ma'am. May interview po ako para sa marketing assistant position," sabi niya, halos pabulungi. Tiningnan siya ng receptionist mula ulo hanggang paa. "You're late." At tiningnan nito ang kanyang itsura. "Miss Dela Cruz, right? Third floor, room 302. But I doubt they're still waiting." Hindi na niya pinapansin ang huling sinabi nito. Nagpasalamat siya at halos takbuhin ang hagdanan dahil puno ang elevator. Pagdating niya sa ikatlong palapag, nakita niya ang isang pamilyar na figura na papalabas mula sa hallway kung saan naroon ang room 302. Ang tindig, ang mamahaling pabango, ang perpektong ayos ng buhok, nanlalamig ang buong katawan ni Marites. Ang tibok ng kanyang puso ay tila huminto. Dahan-dahang lumingon ang babae. Isang mapang-asar na ngangiti ang sumilay sa mga labi nito habang tinitingnan si Marites mula ulo hanggang paa. Itinaas nito ang isang kilay. "Well, well, well," sabi ni Madam Clarice sa isang boses na puno ng lason. "Look what the rain dragged in. Trying to swim your way up the corporate ladder, Marites?" Pawis at tubig ulan nang magkahalong tumatagaktak sa noo ni Rafael Raf Bautista habang nakaupo siya sa harap ng isang lalaking nakasalamin at may pangalan Mr. Sandoval sa nameplate nito. Ang lamig ng aircon sa loob ng interview room ay tila hindi sapat para pawiin ang init na nararamdaman niya sa loob-loob. Huli na siya ng 20 minuto. "As I was saying, Mr. Bautista," sabi ni Mr. Sandoval habang tinitingnan ang resume ni Raf na may bahagyang lukot dahil sa pagmamadali. "This company values punctuality above all else. It reflects a person's discipline and respect for other people's time." "Sir, I understand and I am sincerely sorry." Pagsisimula ni Raf, sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses. "May emergency lang po kasi ang nangyari sa daan. May matanda po kasing..." "I'm sure it was a very important matter." Putol ni Mr. Sandoval sa kanya. Ang boses ay walang anumang emosyon. "We have other applicants to see. We'll let you know." Iyon lang. Isang malamig na pakikipagkamay at tapos na ang usapan. Ang interview ng pinaghandaan niya ng 1 linggo, ang posisyong inaasahan niyang mag-aangat sa kanyang pamilya, ay natapos sa loob lang ng 5 minuto. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, ramdam ni Raf ang bigat sa bawat hakbang niya. Tama ba ang ginawa niya? Oo, nakatulong siya. Pero anong kapalit? Ang pangarap niya? Biglang pumasok sa isip niya ang mukha ng bunsong kapatid na si Sarah. Naalala niya ang huling pagbisita niya sa ospital, ang matamis ng ngiti nito sa kabila ng sakit. Ang bill ng ospital ay nakatago sa kanyang wallet, isang paalala ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. "Para sa'yo yon, Sarah," bulong niya sa sarili. "Kaya kong magtiis." Ngunit ang pagtitiis ay may kasamang kirot. Napaupo siya sa isang bench sa labas ng gusali. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang langit ay kulimlim pa rin. Isang refleksyon ng nararamdaman niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay. Bago pa man niya matawagan ang kanyang ina, isang email notification ang lumabas sa screen mula sa Vergara HR Department. Subject: "Follow up regarding your interview." Nanlalamig ang kanyang sikmura. Hindi pa niya binuksan. Parang alam na niya ang sasabihin nito. Itinago na lang niya ulit ang cellphone sa bulsa. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang sumagi sa kanyang alaala ang mukha ng babaeng tumulong sa kanya kanina. Si Marites. Narinig niya ang pangalan nito nang tinawag ito ng receptionist kanina. Ang mga mata nitong puno ng pag-aalala, pero matatag. Sana ay naging mas maganda ang kapalaran ng interview nito. Sana ay hindi ito napagalitan ng tulad niya. Iniisip niya palang iyon nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Ang nanay niya.
Humingi siya ng malalim bago sagutin. Hello, Ma. Raf, anak, kamusta ang interview? Tanong ng kanyang ina. Puno ng pag-asa ang boses. Pumikit si Raf. Okay naman po, Ima. Maganda ang naging usapan namin. SB po nila. Tatawagan na lang daw ako. Isang kasinungalingan. Isang maliit na kasinungalingan para protektahan ang puso ng kanyang ina. Pagkatapos ng tawag, napayuko na lang si Raf. Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang bato. Pakiramdam niya, binigo niya ang lahat. Biglang nag-vibrate ulit ang kanyang cellphone. Isang mensahe sa chat. Mula kay Marco, isang dati niyang katrabaho. Bro, anong meron dito? Ikaw ba to? Nagtaka si Raf. Anong ibig sabihin ni Marco? Kasunod ng mensahe ay isang forwarded image, isang screenshot. Binuksan niya ito. Ito ay isang screenshot mula sa isang group chat. May post mula sa isang pamilyar na pangalan, Clarice Villanueva, ang dating manager ni Marco. Ang post ay may kasamang isang malabong litrato, isang lalaki at isang babae sa ilalim ng ulan, nakatalikod. Kahit malabo, kilala ni Raf ang suot niya at kilala niya ang babaeng katabi niya. Si Marites. Sa itaas ng litrato ay may caption. May mga babae talagang gagawin ang lahat para lang makaiwas sa responsibilidad at makakuha ng atensyon. Kawawa naman yung pobreng lalaki na damay pa sa drama. Tisk, tisk. Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa likod ni Raf. Ang kaninang pagkabigo ay napalitan ng pagkalito at unti-unting namumuong galit. Hindi lang pala ang pagiging huli niya sa interview ang problema. May isang taong sinisira sila at hindi niya alam kung bakit. Parang yelo ang mga salita ni Madam Clarice na kumalat sa buong sistema ni Marites. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang lamig ay mas matindi pa kaysa sa dala ng kanyang basang damit. Hindi na siya sumagot. Wala siyang lakas para sumagot. Mabilis siyang tumalikod at naglalakad palayo. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Ring narinig niya ang mahinang halakhak ni Clarice sa kanyang likuran. Isang tunog na susundan siya hanggang sa kanyang mga panaginip. Nakarating siya sa kanyang galit na inuupahan kwarto ng tulala. Hindi niya namalayan kung paano siya nakauwi. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang folder na naglalaman ng kanyang mga pangarap ay nahulog sa sahig, nabasa at walang silbi. Doon, sa kalagitnaan ng katahimikan ng kanyang kwarto, bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya hindi dahil sa nawalang oportunidad, kundi dahil sa takot. Isang dakok na pamilyar, isang anino mula sa nakaraan na bumalik para muli siyang guluhin. Maya-maya, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Aida, dati niyang katrabaho. Mars, totoo ba to? Pinag-uusapan ka sa GC. Kasunod ng mensahe ay ang parehong screenshot na nakita ni Raf, ang malabong litrato nila sa gitna ng ulan. At ang caption ni Madam Clarice. Pero hindi lang yon. Sa ilalim nito ay sunod-sunod na komento. Hay nako, akyat bahay yarn. Taga-probinsya kasi, desperada. Kawawa naman yung guy, mukhang disenteng tao pa naman. Style niya yan para makakuha ng promotion, user-friendly. Bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Bawat komento ay parang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang hiya ay bumalot sa kanya, isang kapal ng kumot na halos hindi niya makahinga. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Nakarehistro ang pangalan ng kanyang ina. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello, Nay? Anak, Marites? May tumawag sa akin dito. Si Aling Nena. May nabalitaan daw siya tungkol sa'yo dyan sa Maynila. Ano ba ang gulo na yan, anak? Narinig ni Marites ang pag-aalala sa boses ng kanyang ina. Hindi ito galit, kundi nasasaktan. At iyon ang mas nagpadurog sa puso niya. Ang kahihiyan ay umabot na pala hanggang sa Cavite. Wala po yun, Ene.
Tsismis lang po yun ng mga taong naiinggit. Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses. Kahit nais na niyang humagulgol, okay lang po ako. Pagkatapos ng tawag, hindi na niya napigilan. Napahagulgol siya ng malakas. Ang muka ay nakasubsob sa unan. Naalala niya ang araw sa dati nilang opisina. May isang importanteng report na ginawa si Clarice para sa isang kliyente. Napansin ni Marites na may malaking pagkakamali sa computation. Tahimik niya itong inayos bago pa maisumite ang report. Walang nakakaalam, maliban sa kanilang dalawa. Kinausap siya ni Clarice kinabukasan. Walang pasasalamat sa mga mata nito. Sa halip mayroong pagbabanta. Huwag na huwag mong iisipin na may utang na loob ako sa'yo. Sabi nito sa kanya, ang ginawa mo ay isang paalala na kailangan kitang bantayan. Mula noon, naging impyerno ang buhay niya. At ngayon, kahit nakaalis na siya, sinusundan pa rin siya ng kamandag nito. Dahil sa awa at pagkakasala, hinanap niya ang pangalan ng lalaking kasama niya kanina sa social media. Fael Bautista. Lumabas ang isang profile, isang batang nakangiti, kasama ang isang babae na marahil ay kapatid niya at ang kanyang mga magulang. Mukha silang masaya. Mukha siyang mabuting tao. Isang pamilyang hindi nararapat madamay sa gulo na ito. Patawarin mo ako, Rafael, bulong ni Marites sa hangin habang tinitingnan ang litrato. Sana hindi ka naapektuhan nito. Pero alam niya sa puso niya na huli na ang lahat. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numero ng hindi pamilyar. Binuksan niya ito. Maikli lang ang mensahe, ngunit sapat na para manlamig ang kanyang buong katawan at mabitawan ang cellphone. Alam ko ang ginawa mo. Sisirain kita. Hindi na kailangan pang buksan ni Rafael ang email. Ang subject line pa lang ay, sapat na para bigyan siya ng hatol. Follow up regarding your interview. Pero binuksan pa rin niya. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang maramdaman ang bawat salita na wawasak sa kanya. Dear Mr. Bautista, thank you for your interest in the management trainee position at Vergara Corporation. While we were impressed with your credentials, we have decided to move forward with other candidates whose qualifications are a better fit for our company culture at this time. We wish you all the best in your future endeavors. Sincerely, Vergara HR Department. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Better fit for our company culture. Isang malamig na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi tawa ng tuwa, kundi tawa ng isang taong sinukuan na ng pag-asa. Kultura. Alam na niya kung ano ang ibig sabihin yon. Ang kasinungalingan na ikinalat ni Clarice ay umabot na sa dapat nitong maabot. Ang lason ay kumalat na. Nanginig ang kanyang kamay at naikuyom niya ito ng buong higpit. Halos mabasag ang cellphone sa kanyang palad. Isang malaking pagkakamali. Ang mga salitang iyon ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Ang pagtulong sa matanda, ang pagpapakita ng kabutihan. Lahat iyon ay isang malaking hangal na pagkakamali. Umuwi siya sa kanyang apartment na parang isang kaluluwang naglalakad. Ang unang bagay na nakita niya sa ibabaw ng kanyang mesa ay ang isang piraso ng papel. Ang statement of account mula sa ospital. Ang halaga ng operasyon ni Sarah. Hinablot niya ito. Pinunit. Pinunit niya ng paulit-ulit hanggang sa maging maliit na piraso na parang sa pagpunit niya nito ay mawawala rin ang bigat ng kanyang responsibilidad. Pero hindi. Lalo lang itong bumigat. Napasuntok sa mesa, ang sakit sa kanyang mga daliri ay walang-wala kumpara sa sakit sa kanyang dibdib. Tumunog ang kanyang cellphone. Ang ama niya. Pa! Sagot niya. Sinisikap na huwag mabasag ang kanyang boses. Oh, kamusta? Natawagan ka na ba? Tanong ng kanyang ama. Ang sabi ng nanay mo, maganda raw ang naging usapan niyo. Napapikit si Raf. Hindi po ako ang nakuha pa. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Bakit naman? Anong nangyari? Hindi ka ba nag-aral ng mabuti? Raf,
Alam mo namang kailangan natin ng pera para sa kapatid mo. Alam ko pa, alam ko. Hindi niya napigilang isigaw. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. May mga bagay lang talagang hindi para sa atin. Huwag mong sabihin yan. Maghanap ka ulit. Huwag kang susuko. Pagkatapos ng tawag, napaupo na lang siya sa sahig. Isinandal ang likod sa pader. Pakiramdam niya ay sinasakal siya. Kailangan niya ng trabaho. Kahit ano. Ngayon na. Nagpalit siya ng damit. Simpleng t-shirt at maong. Lumabas siya ng bahay ng walang tiyak na patutunguhan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang construction site. Ilang kanta mula sa kanyang apartment. Ang ingay ng martilyo, ang sigawan ng mga trabahador, ang amoy ng semento. Nilapitan niya ang isang lalaking mukhang foreman. "Sir, baka po may bakante kayo." "Kahit ano po. Tagabuhat, tagahalo ng semento, kaya ko po." Tiningnan siya ng foreman mula ulo hanggang paa. "Wala kaming bakante dong. At isa pa, hindi ka mukhang sanay sa ganitong trabaho. Baka isang araw ka lang, sumuko ka na." Tumalikod na lang si Raf. Isa na namang pagtanggi. Isa na namang sampal mula sa realidad. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa mapadpad sa isang maliit na parke. Umupo siya sa isang bakanting bench sa ilalim ng isang malaking puno. Pinanood niya ang mga batang naglalaro, ang mga magkasintahan naglalakad. Lahat sila ay may kanya-kanyang mundo, habang ang mundo niya ay gumuho na. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa kanyang tuhod at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. "Bakit?" tanong niya sa sarili. "Ang gusto ko lang naman ay tumulong." Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang beses ang pumunta sa katahimikan. Isang boses na mahina, nag-aalinlangan, ngunit pamilyar. "Raf, ikaw nga." Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Nakatayo sa kanyang harapan, may bakas ng pag-aalala sa mga mata, ay ang babaeng naging simula ng lahat ng ito, si Marites. Nakatayo si Marites sa harap ni Raf, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang lalaking nakita niya kaninang umaga na puno ng determinasyon ay ngayoy isang anino na lang ng kanyang sarili. Balikat ay lupaypay, mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. "Pasensya na." Iyon ang unang salitang lumabas sa bibig ni Marites. Ang boses niya ay halos pabulong. "Kasalanan ko to. Kung hindi kita tinulungan, kung hindi tayo parehong na late." Dahan-dahang itinaas ni Raf ang kanyang ulo. Ang mga mata niya ay pagod at may bahid ng kalungkutan, ngunit walang anumang pagsisisi na nakadirekta sa kanya. "Huwag mong sisihin ang sarili mo," sabi nito. Ang boses ay mahina ngunit matatag. "Pinili kong tumulong. Pinili nating tumulong. Hindi mo kasalanan na may mga taong masama ang pag-iisip." Ang mga salitang iyon, sa halip na pag-aani ng kanyang loob, ay lalo lang nagpabigat dito. Umupo siya sa tabi ni Raf sa bench. May kaunting espasyo sa pagitan nila. "Pero hindi mo siya kilala," sabi ni Marites. Nanginginig ang kanyang boses. "Hindi mo kilala si Madam Clarice. Ako. Ako ang dahilan kung bakit siya galit." At doon, sa gitna ng isang parke, na dahan-dahan ng nilalamon ng dilim, ikinuwento ni Marites ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagkakamali ni Clarice sa report, ang pagtulong niya ng walang kapalit, at ang pagbabanta na natanggap niya. Ikinuwento niya kung paanong ang isang tahimik na kabutihan ay naging dahilan para maging target siya ng walang katapusang galit. Habang nagsasalita siya, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng pumatak. Isa-isa, hanggang sa naging isang tuloy-tuloy na agos. Hindi nagsalita si Raf, nakikinig lang ito. Inaasahan ni Marites na magagalit ito, nasisihin siya. Ngunit sa halip na magalit, isang bagay ang nakita ni Marites sa mga mata ni Raf. Pag-unawa. Nang matapos siyang magsalita, bumuntong hininga lang ito ng malalim. "Hindi ka nag-iisa sa problema, Marites," sabi nito sa wakas. "May kapatid akong babae. Nasa ospital siya ngayon.
Kailangan niya ng operasyon. Kaya kailangan ko ng trabahong yon. Ngayon ay si Marites naman ang natahimik. Ang bigat na nararamdaman niya para sa sarili ay biglang napalitan ng awa para sa lalaking katabi niya. Ang problema niya ay tungkol sa kahihiyan at nawalang oportunidad. Ang problema nito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Pasensya na, sabi niya ulit. Pero ngayon, ang ibig sabihin nito ay iba na. Umiling si Raf at isang maliit, malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Huwag kang mag-sorry. Pareho lang tayong biktima dito. Tumayo ito. Halika, nagugutom na ako. May alam akong karinderya dyan sa kanto. Simple lang, pero masarap ang luto. Nag-aalangan man ay sumunod si Marites. Umupo sila sa isang maliit na mesang plastik sa ilalim ng isang bumbilyang dilaw. Umorder si Raf ng 2 kanin at isang mangkok ng sinigang. Habang kumakain, sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at sigawan ng mga tao, may isang kakaibang katahimikan na namagitan sa kanila. Ito ang unang pagkakataon sa buong araw na naramdaman nilang may nakakaintindi sa kanila. Hindi na sila nag-iisa sa kanilang kalungkutan. Ano nang plano mo ngayon? Tanong ni Raf. Nagkibit balikat si Marites. Siguro, uuwi na lang muna ako sa Cavite. Magpapalamig. Hindi ko na alam. Huwag. Mabilis na sagot ni Raf. Huwag kang susuko dahil sa kanya. Kung gagawin mo yan, panalo siya. Sa unang pagkakataon, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Marites. Marahil ay tama si Raf. Ngunit ang kislap na yon ay agad ding namatay nang biglang mag-ring ang cellphone ni Raf. Nakita ni Marites ang pagbabago sa mukha nito nang tingnan nito ang screen. Nawala ang kaunting sigla sa mga mata nito at napalitan ng pamilyar na pag-aalala. Excuse me, sabi nito at sinagot ang tawag habang medyo lumalayo. Hindi man niya naririnig ang buong usapan, sapat na ang mga salitang narinig niya para maintindihan ng lahat. Opo, naiintindihan ko po. Hanggang kailan po ang deadline? Bumalik si Raf sa mesa, ang muka ay mas maputla pa kaysa kanina. Ang pag-asa na namuo sa pagitan nila ay biglang naglaho na parang bula. Ang ospital, sabi nito. Ang boses ay basag. Next week na raw ang huling araw para bayaran ang deposito para sa operasyon. Sa loob ng isang malamig at tahimik na silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang pader na puno ng mga monitor. Bawat screen ay nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng Vergara Tower at ng mga kalsadang nakapalibot dito. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Don Emilio Vergara. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, habang ang kanyang mga mata ay matamang nakatutok sa isang partikular na screen. Sa tabi niya ay isang security technician na tahimik na sumusunod sa bawat utos niya. I-play mo ulit. Mahinahon, ngunit may bigat na utos ni Don Emilio. Sa ika-4 na pagkakataon, pinanood niya ang video. Ang pamilyar na figura ng kanyang ina, si Mama Rosario, na naglalakad sa ilalim ng ulan. Ang biglaang paglapit ng isang lalaking naka-hoodie. Ang mabilis na paghila sa bag ng kanyang ina. Ang pagbagsak nito sa semento. Sa bawat panonood, nararamdaman niya ang pag-init ng kanyang dugo. Stop, sabi niya. Zoom in. Sa mukha ng lalaki. Sumunod ang technician. Malabo ang imahe, ngunit sapat na para makita ang determinasyon sa mukha ng magnanakaw. Hindi ito ang kailangan ni Don Emilio. Scan the crowd, utos niya. Gusto kong makita kung sino ang mga nandoon bago pa mangyari ang insidente. Mabilis na gumalaw ang mga daliri ng technician. Ang video ay nag-rewind at nagpan sa paligid. Mga taong naglalakad, may hawak na payong, walang pakialam. Teka, sabi ni Don Emilio, bumalik ka doon. Itinuro niya ang 2 tao na halos sabay na napatigil nang makita ang nangyari. Isang binatang nakaputing polo at isang dalagang may dalang folder. Pinanood niya kung paanong walang pag-aalinlangan na lumapit ang binata sa kanyang ina.
Pinanood niya kung paanong ang dalaga, pagkatapos ng isang saglit na pag-aatubili, ay tumakbo rin para tumulong. Nagsalubong ang kilay ni Don Emilio. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtataka. Pinanood niya ang buong eksena. Kung paano nila inalalayan ang kanyang ina. Kung paano ginamit ng dalaga ang sariling payong para takpan si Mama Rosario kahit pa nababasa na siya. Kung paano sila nanatili hanggang sa dumating ang guard ng gusali. May kakaibang paghanga na namuo sa kanyang dibdib. Sa mundong puno ng pagkukunwari, nakakita siya ng 2 taong nagpakita ng tunay na kabutihan nang walang inaasahang kapalit. Sino sila? Tanong niya sa hangin. Sir, i-check ko po ang logbook ng mga bisita sa oras na yan. Mabilis na sagot ng technician. Huwag muna, sabi ni Don Emilio. Gusto kong makita ang lahat. Ipan mo ulit ang kamera sa paligid habang tinutulungan nila ang aking ina. Muling gumalaw ang video. Nakita niya ang mga usisero. Mga taong kumukuha ng video sa kanilang cellphone. Mga taong nagbubulungan lang. At pagkatapos, sa gilid ng screen, isang pamilyar na mukha ang nahagip ng kamera. Isang babaeng nakapulang bestida. May hawak na mamahaling payong. Nakatayo ito sa di kalayuan, malinaw na pinapanood ang buong pangyayari. Sandali! Utos ni Don Emilio. Bahagyang umayos ng upo. Zoom in sa babaeng yan. Nang lumaki ang imahe, nakumpirma niya ang kanyang hinala. Si Clarice Villanueva, isa sa mga supplier ng kanilang kumpanya. Ngunit hindi ang pagkakakilanlan nito ang nagpatigil sa kanya, kundi ang ekspresyon sa mukha nito. Habang ang 2 estranghero ay abala sa pagtulong sa kanyang ina, nakita ni Don Emilio ang isang maliit, mapang-asar na ngiti na sumilay sa mga labi ni Clarice. Isang ngiti ng kasiyahan. Pagkatapos ay umiling ito ng bahagya, tumalikod, at naglakad palayo na parang walang nakita. Nanlamig ang mga mata ni Don Emilio. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ina. Hello, Ma? Kamusta na po ang pakiramdam ninyo? Okay na ako, anak, sagot ni Mama Rosario. Medyo masakit lang ang balakang. Pero hindi ko makakalimutan ang 2 anghel na tumulong sa akin. Isang mabait na binata at isang magandang dalaga. Naalala niyo po ba ang mga mukha nila, Ma? Hindi masyado, anak. Medyo nahilo ako. Pero ramdam ko ang kabutihan nila. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni Don Emilio ang telepono. Tumingin siyang muli sa screen kung saan naka-freeze ang imahe ni Clarice na nakangisi at sa kabilang screen naman ay ang 2 estranghero na basang-basa. Malinaw na sa kanya ang lahat. Ito ay hindi lang isang simpleng insidente. Ito ay isang kwento tungkol sa 2 uri ng tao sa mundo. Lumingon siya sa kanyang personal assistant na kanina pa tahimik na nakatayo sa likuran niya. Hector! Sir, I want a full background check on these 2 young people. Sabi niya, itinuturo ang imahe ni Raf at Marites. And arrange a meeting. Bring Madam Clarice in as well. Tumayo si Don Emilio at inayos ang kanyang suit. Bago siya lumabas ng silid, humarap siyang muli kay Hector. Ang kanyang boses ay malamig at desidido. It's time to take out the trash. Lumipas ang ilang araw na parang isang mahabang, walang katapusang gabi para kay Rafael. Bawat umaga, gumigising siya hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa bigat ng katotohanan na dumadagan sa kanyang dibdib. Ang deadline ng ospital ay parang isang bombang may orasan. Ang bawat paglipas ng segundo ay naglalapit sa kanya sa pagsabog. Tumawag siya sa lahat ng kumpanyang inaplayan niya noon. Ang sagot ay pare-pareho. We'll call you back. Isang magalang na paraan para sabihing, hindi kami interesado. Nakarating siya sa punto na tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Binalikan niya ang construction site. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtanong. Hinintay niya ang foreman sa labas at halos magmakaawa. Sir, parang awa niyo na po.
Sabi niya, isinantabi ang lahat ng kanyang pride. Kahit anong trabaho po, kahit kalahati lang po ng sahod, kailangan ko lang po talaga. Dahil siguro sa awa o dahil nakita nito ang desperasyon sa kanyang mga mata, pumayag din ang foreman. Sige, magsimula ka bukas, 6:00 ng umaga. Huwag kang mahuhuli. Isang maliit na tagumpay, ngunit sa puso ni Raf, pakiramdam niya ay isang malaking kabiguan. Mula sa isang management trainee sa isang malaking korporasyon, ngayon ay isa na siyang construction worker, pero wala na siyang pakialam. Ang mahalaga ay may maiuuwi siyang kahit kaunting pera para kay Sarah. Sa kabilang banda, si Marites naman ay nasa proseso na ng pagsuko. Inilabas na niya ang kanyang malaking maleta at isa-isa nang inimpake ang kanyang mga damit. Bawat damit na kanyang tinitiklop ay may kasamang alaala. Ang bestida na suot niya sa interview, ang uniforme niya sa dati niyang trabaho, ang blouse na bigay ng kanyang ina. Bawat tiklop ay parang isang pagpapaalam. Pagpapaalam sa pangarap niyang magkaroon ng mas magandang buhay sa Maynila. Pagpapaalam sa pag-asang makakatakas siya sa anino ni Clarice. Panalo na si Clarice at kailangan na niyang tanggapin iyon. Nagkasundo sila ni Raf na magkita sa huling pagkakataon. Isang simpleng pamamaalam. Nagkita sila sa isang terminal ng bus. Ang lugar ay maingay at magulo. Isang perpektong lugar para sa dalawang pusong wasak at nalilito. Babalik ka na talaga sa Cavite? Tanong ni Raf. Ang boses ay malungkot. Tumango si Marites. Wala na rin naman akong gagawin dito. At least doon, kasama ko ang pamilya ko. Ako naman, magsisimula na ako sa bago kong trabaho bukas, sabi ni Raf, sinubukang ngumiti pero nabigo. Sa isang construction site, nakita ni Marites ang mga kamay ni Raf, mga kamay na dapat sana ay pumipirma ng mga kontrata. Pero bukas, hahawak na ng pala at semento. Naramdaman niya ang kirot para sa binata. Pasensya na talaga, Raf, sabi niya. Huwag ka nang mag-sorry, Marites. Sagot nito. Wala na tayong magagawa. Ganito siguro talaga ang buhay. Tumayo sila. Walang gustong unang magpaalam. Sa loob ng ilang araw na pag-uusap nila sa text, naging sandalan sila ng isa't isa. At ngayon, kailangan na nilang maghiwalay. Salamat sa lahat, Marites, sabi ni Raf. Salamat sa pakikinig. Salamat din, Raf, sagot niya. Pinipigilan ang mga luha. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Inilahad ni Raf ang kanyang kamay para makipagkamay. Nag-aalangan man ay tinanggap ito ni Marites. Ang magaspang niyang palad ay nagpapaalala sa kanya ng bigat ng mga problemang pasan nito. Sa sandaling iyon, isang itim at makintab na sasakyan ang biglang huminto sa harap mismo nila. Bumukas ang bintana sa likuran at isang lalaking nakasalamin at naka-business suit ang tumingin sa kanila. Lahat ng tao sa paligid ay napatingin. Bumukas ang pinto sa harap at isang lalaking naka-uniformeng driver ang mabilis na bumaba at lumapit sa kanila. Ang kanyang kilos ay magalang ngunit may otoridad. Mr. Rafael Bautista, Miss Marites de la Cruz? Tanong ng lalaki, ang kanyang boses ay kalmado at profesional. Nagkatinginan sina Raf at Marites, puno ng pagkalito. Tumango si Raf. Opo, kami nga po. Bakit po? Ang lalaki ay bahagyang yumukod. Pinapasundo po kayo ni Don Emilio Vergara. Iyang biyahe papunta sa Vergara Tower ay ang pinakatahimik at pinakanakakabinging biyahe sa buong buhay ni Marites. Nakaupo sila ni Raf sa malambot na upuan sa likod ng mamahaling sasakyan, ngunit ang bawat isa sa kanila ay parang nakaupo sa ibabaw ng mga karayom. Bakit kami pinasundo ni Don Emilio Vergara? Paulit-ulit na tanong ni Marites sa kanyang isipan. Ang pangalan pa lang na yon ay nagdudulot na ng kaba. Ang may-ari ng kumpanyang nagbigay sa kanila ng pinakamalaking kabiguan. Pagdating nila sa gusali, hindi na sila dumaan sa lobby. Dinala sila ng driver sa isang private elevator na diretsong umakyat sa pinakatuktok na palapag.
ang executive floor. Bawat hakbang nila sa malambot na carpet ay nag-iiwan ng hindi nakikitang bakas ng kanilang kaba at pagkalito. Iginiya sila sa isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Nang bumukas ito, isang malawak na conference room ang bumungad sa kanila. Sa gitna nito ay isang mahabang mesa na gawa sa salamin at sa paligid nito ay nakaupo ang ilang mga taong mukhang importanteng ehekutibo. At sa dulo ng mesa, nakaupo ang isang lalaking may awtoridad, si Don Emilio Vergara. Ngunit hindi siya ang unang napansin ni Marites. Sa isang silya malapit kay Don Emilio, nakaupo si Madam Clarice. Ang mukha nito ay puno ng pagtatagumpay. Isang nangiti ang sumilay sa labi nito. Nang makita silang dalawa, isang nangiting nagsasabing, "Ano kayo ngayon?" Parang gustong umatras ni Marites. Parang gusto niyang tumakbo. Ito ay isang patibong, isang bitag, para lalo silang ipahiya. "Mr. Bautista, Miss De La Cruz, maupo kayo," sabi ni Don Emilio. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. Nanginginig na umupo ang dalawa sa mga bakanteng silya sa kabilang dulo ng mesa, direktang katapat ni Clarice. "Ipinatawag ko kayong lahat dito dahil sa isang insidente na nangyari ilang araw na ang nakalipas." Pagsisimula ni Don Emilio, ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat isa sa kanila. "Isang insidente na kinasangkutan ninyong tatlo." Tumingin si Clarice sa kanila na may pagkukunwaring awa. "Don Emilio, I can explain everything. I myself was a witness to the unprofessional behavior of these two. Lalo na itong si Miss De La Cruz, my former staff. She has a history of..." "Hindi ikaw ang tinatanong ko, Madam Clarice." Putol ni Don Emilio, ang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may tumalim na tono. Natahimik si Clarice, ang kanyang mukha ay bahagyang namula. Itinuon ni Don Emilio ang kanyang tingin kina Raf at Marites. "Gusto kong marinig ang panig ninyo. Anong mo nangyari noong umaga ng inyong interview?" Nagkatinginan sina Raf at Marites. Si Raf ang unang nagsalita. "Sir, may matanda po kaming tinulungan na nadula sa kalsada. Kaya po kami na late sa aming mga interview." Tumango si Don Emilio. "Isang matandang babae, ang aking ina." Nanlaki ang mga mata ni Marites. Ang matandang tinulungan nila ay ina pala ng pinakamakapangyarihang tao sa silid na ito. Isang nanggis ang muling sumilay sa labi ni Clarice. Iniisip marahil na ito na ang pagkakataon niya. "Si Don Emilio, they are using your mother to gain your sympathy. It was all an act." Hindi pinansin ni Don Emilio ang kanyang sinabi. Sa halip, may sinenyasan siya sa kanyang likuran. Biglang dumilim ang silid. Isang malaking screen sa pader ang umilaw at isang video ang nagsimulang mag-play. Ang video mula sa security camera. Nakita ni Marites ang lahat. Ang pagbagsak ng ina ni Don Emilio, ang mabilis na pagtulong ni Raf, ang kanyang sariling pag-aatubili, at pagkatapos ay ang pagtakbo niya para sumaklolo. Bawat detalye ay malinaw na nakikita. Napanood ng buong silid kung paano nila inalalayan ang matanda, kung paano sila nabasa sa ulan, kung paano sila nanatili hanggang sa maging ligtas ito. Pagkatapos, inipan ng video ang paligid. At doon, sa gilid, malinaw na malinaw, nakatayo si Madam Clarice. Napanood ng lahat kung paano ito nanood lang. At ang pinakamatindi sa lahat, napanood ng lahat ang pag-zoom in ng camera sa mukha ni Clarice. Ang mapang-asar na ngiti, ang pag-iling, at ang pagtalikod na parang walang anumang nangyari. Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa conference room. Lahat ng mga ehekutibo ay nakatingin kay Clarice, hindi makapaniwala. Ang mukha ni Clarice ay wala ng kulay. Ang kaninang pagiging kampante ay napalitan ng purong takot at pagkagulat. Para siyang isang multo na nakakita sa sarili nitong kamatayan. Muling bumukas ang ilaw. Si Don Emilio ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga mata
ay hindi na binalingan pa sina Raph at Marites. Nakatutok na ito ngayon sa nanginginig na si Clarice. Ang katahimikan ay muling pinutol ng kanyang boses, na ngayon ay malamig na parang yelo. Now, tell me your side of the story, madam. Pakiramdam ni Rafael ay nanonood siya ng isang pelikula. Ang lahat ng nangyayari ay tila hindi totoo. Ang malaking screen, ang mukha ni Don Emilio na puno ng awtoridad, at ang mukha ni Clarice na ngayon ay mistulang papel sa putla. Ako, sir. Sinubukang magsalita ni Clarice, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Hindi po ganyan ang nangyari. May importante po akong tawag na kailangang sagutin, kaya po ako umalis. Hindi ko po sila napansin. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Don Emilio. Isang tawang walang bahid ng saya. Isang importanteng tawag? Madam Clarice, the footage clearly shows you smiling. Masaya ka ba habang ang aking ina ay nakahandusay sa kalsada? Hindi na nakasagot si Clarice. Napayuko na lang ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng mesa. Tumingin si Don Emilio sa isa sa mga ehekutibo. Mr. Reyes, I believe Vergara Corporation has an existing contract with Madam Clarice's company. Mabilis na tumango ang tinawag na Mr. Reyes. Yes, Don Emilio. Terminate it. Effective immediately. Utos ni Don Emilio. Ang kanyang boses ay pinal at walang puwang para sa anumang argumento. I do not do business with people who have no integrity. Walang puso. Pagkatapos ay ibinaling niyang muli ang kanyang tingin kay Clarice. And one more thing. I have a copy of the malicious email you sent to our HR department regarding Mr. Bautista using a fake name. Slander is a crime, madam. My legal team will be in touch with you. Sa puntong yon, parang isang estatwang nabasag si Clarice. Wala nang natira sa kanyang yabang at kasamaan. Tanging isang babaeng talunan na nahaharap sa mga bunga ng kanyang sariling lason. Tumayo si Raph. Hindi niya alam kung saan siya humugot ng lakas, pero naramdaman niyang kailangan niyang magsalita. Don Emilio, ang gusto ko lang po ay malinis ang pangalan namin, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Tumango si Don Emilio at sa unang pagkakataon, isang bahagyang nangiti ang nakita ni Raph sa mga labi nito. Mr. Bautista, what you and Miss Dela Cruz did was more than just cleaning your names. You showed compassion in a world that has forgotten its meaning. Iyon ang klase ng company culture na hinahanap ko. Humarap si Don Emilio sa lahat ng ehekutibo sa silid. Ang kabutihan ay hindi kailanman isang pagkakamali. It is the best investment. Pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Raph. The management trainee position you applied for, I'm sorry but it's no longer available for you. Nanikip ang dibdib ni Raph. Pagkatapos ng lahat ng ito, because I'm offering you the assistant manager position for the new marketing department we are building. Kung tatanggapin mo. Hindi agad nakasagot si Raph. Napatingin siya kay Marites na nakatingin din sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha ng tuwa. Tumingin siyang muli kay Don Emilio. At doon, sa harap ng lahat ng mga taong ito, bumagsak ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat. Hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa wakas, may isang taong nakakita sa tunay niyang halaga. Pagkatapos ay lumingon si Don Emilio kay Marites. At ikaw naman, Miss Dela Cruz? I heard you have a talent for spotting mistakes and fixing them quietly. My personal office is in need of an executive assistant with a keen eye for detail. Ang opisina ko ay nasa tabi lang ng pinto. The job is yours if you want it. Sa pagkakataong yon tumayo si Marites. Tumingin siya kay Clarice na ngayon ay tahimik na umiiyak sa kanyang upuan. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang dati niyang amo ng diretso sa mata. Hindi na may takot, kundi may awa. At pagkatapos ay tumingin siya kay Don Emilio. Thank you po, sir. Tinatanggap ko po, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng bagong tuklas na kumpiyansa. Nang matapos ang pulong,
Sabay na lumabas ng conference room sina Raf at Marites. Iniwan nila sa loob ang isang mundong gumuho para kay Clarice. Pagdating nila sa labas ng gusali, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, naramdaman nila ang gaan. Ang bigat na matagal na nilang pasan-pasan ay biglang naglaho. Walang nagsalita. Sa isang iglap, dahan-dahang inilahad ni Raf ang kanyang kamay. Hindi para makipagkamay, hinawakan niya ang kamay ni Marites. Naramdaman ni Marites ang init ng palad nito. Isang init na nagsasabing, hindi na tayo nag-iisa. Hinigpitan niya ang hawak dito bilang tugon. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang unos sa kanilang buhay, sabay silang ngumiti. Isang ngiting totoo, walang halong takot at puno ng pag-asa. Lumipas ang ilang linggo. Ang dating kulimlim na langit sa buhay ni Marites at Raf ay napalitan na ng sikat ng araw na puno ng pag-asa. Nakatayo si Marites sa gilid ng Manila Bay, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na liwanag nito ay tila gintong ipinipinta sa ibabaw ng tubig. Suot niya ang isang simpleng bestida, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luma at lukot. Bago. Isang simbolo ng kanyang bagong simula. Ang dating takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay napalitan na ng kumpiyansa. Sa loob lamang ng ilang linggo, ipinakita niya ang kanyang galing sa trabaho. Hindi na siya ang Marites na yumuyuko. Ngayon, kaya na niyang tumingin ng diretso sa mata ng kahit sino, dala ang dignidad na minsan nang sinubukang agawin sa kanya. Ang lalim yata ng iniisip mo. Lumingon si Marites at nakita si Raf na papalapit. May dalang dalawang bote ng tubig at isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Ang gusot sa noo nito na dulot ng pag-aalala ay wala na. Ang kanyang tindig ay mas matikas, puno ng layunin. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat. Sagot ni Marites, tinanggap ang isang bote ng tubig. Tumabi si Raf sa kanya. Sino bang mag-aakala na ang isang maulang umaga ay magdadala sa atin dito? Nagkwentuhan sila. Ikinuwento ni Raf na naging matagumpay ang operasyon ng kapatid niyang si Sarah at kasalukuyan na itong nagpapagaling. Sa unang pagkakataon, narinig ni Marites ang tunay na saya at gaan sa boses nito, walang bahid ng bigat ng responsibilidad. Ikinuwento naman ni Marites ang unang araw niya sa trabaho, kung gaano siya tinanggap ng maayos ng mga kasamahan niya at kung paano siya personal na ginagabayan ni Don Emilio. Naglakad-lakad sila sa tabi ng dagat, ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Ang ingay ng syudad sa kanilang likuran ay tila naglaho, napalitan ng payapang tunog ng mga alon. Naaalala mo ba yung araw na nagkita tayo sa parke? Biglang tanong ni Raf. Tumango si Marites. Oo naman, yung araw na pakiramdam ko, katapusan na ng mundo. Sa totoo lang, kahit gaano kasama ang araw na yon, pagpapatuloy ni Raf, huminto sila sa paglalakad at humarap sa isa't isa. May isang bagay akong hindi makakalimutan. Ikaw, kahit wasak ka na, ang una mo pa ring inisip ay ang kasalanan mo sa akin. Hinawakan ni Raf ang kanyang mga kamay. Marites, sa lahat ng gulo, sa lahat ng sakit, ikaw ang naging tama. Naramdaman ni Marites ang pag-init ng kanyang mga pisngi at ang pamilyar na pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Noong araw na yon, sabi ni Raf, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng sinseridad. Akala ko, ang pagtulong ko sa nanay ni Don Emilio ay isang pagkakamali. Pero ngayon, alam ko na, ang pinakamalaking tama na ginawa ko noong araw na yon ay ang makilala ka. Hindi na kailangan pa ng maraming salita. Ang kanilang mga mata ang nag-usap. Sa mga matang yun, nakita nila ang refleksyon ng lahat ng kanilang pinagdaanan, ang takot, ang luha, ang pagkabigo. Ngunit higit sa lahat, nakita nila ang pag-asa, ang respeto, at ang isang damdamin na mas malalim pa sa pagkakaibigan. Dahan-dahang inilapit ni Raf ang kanyang mukha sa mukha ni Marites.
Sa ilalim ng nag-aalab na kulay ng papalubog na araw, sa harap ng walang hanggang dagat, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na hindi lang tanda ng pag-ibig, kundi isang pangako. Isang pangako na kahit gaano kalakas ang unos, basta't magkasama sila at pinipili ang kabutihan, palaging may liwanag na maghihintay sa dulo. Ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa isang magandang tagpuan o sa matatamis na salita. Nagsimula ito sa isang maulang umaga, sa gitna ng kaguluhan, sa isang simpleng desisyon na buksan ang puso para sa isang taong nangangailangan. Doon, kung saan nagsimula ang puso.